Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial, and Facebook na RJ Enseñado. Okay, so for today's video, magdi-discuss ulit tayo ng 10 items na Civil Service Exam Reviewer para sa basic operations, so yung mga basic math or numerical reasoning. Okay, so bawat slide, i-post nyo po, tapos try nyo sagutan. Okay, so let's start. Number 1, by how much must 6.057 increase to get 15? So pag ganitong mga problem, kino-convert lang natin yan sa equation. So translate lang natin. By how much must 6.057 increase? Pag sinabing increase, edi addition, dagdagan natin. Ano daw yung idadagdag natin sa 6.057 to get 15? So pag ginawa ng equation, 6.057 plus, ito yung hinahanap natin, lagyan natin ng variable. So n na lang ang gagamitin ko. To get 15, ibig sabihin, equals 15. So, isolve lang natin, ano yung value ng n? By how much must 6.057 increase? So, addition, plus n to get 15. Okay, to solve for n, just subtract 6.057 to both sides. Minus 6.057 to both sides. 0 na ito, yun yung hinahanap natin. Yun na yung value ng n. Pag sinubtract natin ito. Okay, so subtraction lang ito ng decimal. Dahil whole number, itong 15, gawin nating, dagdagan natin ng 0.000. Then subtract lang na lang natin yung decimal. Dahil puro 0 ito, borrow 1 tayo. Itong 0 gagawin nating 10. Dahil 0 ito, so ito ay magiging 9. Magbaborrow tayo dito sa 5. Ito ay magiging 9 ulit. Itong 5 magiging 4. Itong 1 dito na natin isulat. Okay, then subtract na natin 14 minus 6. We have 8. Kopyahin ang decimal, itapat. 9 minus 0, we have 9. 9 minus 5 is 4. 10 minus 7 is 3. Therefore, the answer is 8.943, letter E. Number 2, what is the difference between 20% of 450 and 60% of 450? So, difference, ibig sabihin, isa-subtract lang natin. Okay? So, what is the difference? Isubtract natin itong 20% of 450, tapos 60% of 450. So, nawala yung question mark dito. So, hinahanap lang natin yung difference. So, hindi naman nakalagay dito kung ano yung mauuna dito. So, basta yung malaki dito sa dalawa, yun ang babawasan natin kung alin yung maliit sa kanila. So, may shortcut nga pala tayo pag nagmumultiply ng percent. Ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100. Kaya nga percent per divide. Tapos cent, 100. Okay? So, percent means divided by 100. Itong 20%, pwede nating isulat yan as 20 over 100. Yung off naman, ibig sabihin yan ay multiplication. And then 450. Okay? So, tapos, para masolve natin ito, i-cancel natin yung dalawang 0 dito sa denominator. Itong 100, maka-cancel na ito. Cancel lang isang 0 sa numerator, cancel yung isang 0 dito. Tapos may isa pang 0 sa numerator, so yung 0 i-cancel natin. Tapos maka-cancel na itong isa pang 0, 1 na lang yung matitira, bali wala na yung 1. I-multiply na lang natin ito, 2 times 45, that is equal to 90. So i-apply natin dito, 60%, so ito yung shortcut. I-apply ko yung shortcut, 60% of is multiplication times 450. So, pwede na nating hindi isulat yan ng over 100. Pwede na nating i-direct yung i-cancel yung percent, tapos mag-cancel tayo ng dalawang 0. Dahil may 0 pareha, 60 at 450, pwede nating i-cancel yung tig-isang 0. Dahil multiply na natin ito, 6 times 45. So, madali nang i-mental, 6 times 5, that is equal to 30. 6 times 4 is 24, plus 3, we have 27. Okay? Ngayon, ipag-subtract natin. So, 270, unahin natin yung 270. So, 270 minus 90, the answer is 180. So, ito ay 0. 27 minus 9 is 18. The answer is letter E, 180. Number 3, what number is halfway between 53 and 85? So, pag hinahanap natin itong gitna nila, what number is halfway between, ayan, 53 and 85, all we have to do is get the average. I-add lang natin itong dalawa, 53 plus 85, i-divide natin sa 2. Okay? So, yung ganun lang yung pagkuha ng halfway, ibig sabihin nun, average lang. Find the average. Dalawa yung number, so i-divide sa 2. Okay? So, i-add lang natin. 3 plus 5, that is equal to 8. 5 plus 8 is 13. Okay, so we have 138.
divided by 2. So, i-mental na lang natin, no? 13 divided by 2. 13 divided by 2, that is equal to 6. Meron pang 1. So, ayun. So, 1, bring down, tapos 18 divided by 2, that is equal to 9. Therefore, the answer is 69, letter C. Number 4, how many 2.4 contained in 60? So, ilang 2.4 daw meron sa 60? O di ba parang definition lang yun ng division. How many 2.4 contained in 60? So para malaman natin kung ilan yung 2.4 meron sa 60, edi i-divide lang natin. So division of decimals lang ito. So we have 60 divided by 2.4. So anong rule natin kapag nagdi-divide tayo? Kapag ang divisor natin ay may decimal, kailangan itong divisor gawin nating whole number. Paano natin gagawin yon? Itong decimal, i-move lang natin. 2.4, i-move natin, gawin nating 24. So 24 yung divisor. Siyempre, kapag minove natin yung decimal ng divisor, yung decimal ng 60 nandito sa dulo, i-move din natin ito ng isa. So magdagdag tayo ng 0, we have 600 divided by 24. So manual lang natin, 60 divided by 24, we have 2. Okay, so ito na yung sagot, automatic, letter B, yun lang yung may 2 umpisa. 2 times 24, we have 48. Subtract, so meron tayong 12. Bring down 0. 120 divided by 24, that is 5. 5 times 24 is equal to 120. So wala nang remainder. The answer is letter B, 25. Number 5, which of the following does not belong to the group? So ano yung does not belong to the group dito? Sa mga numbers natin, 23, 17, 11, 3, at 1. So ano yung napansin natin sa mga numbers natin? Lahat sila ay odd numbers. Kung meron sanang naligaw na isang even, yun na yung naiiba. Pero itong numbers natin dito, A, B, C, D, and E, lahat ay odd numbers. So ano pa yung, bukod sa lahat sila ay odd numbers, ano pa yung pwede nating gawin dito sa mga numbers na ito? So dahil odd numbers, so pwedeng pumasok dyan yung mga prime kasi halos lahat naman ng odd numbers ay prime number. Bukod sa 1. So therefore, ang naiiba dito ay itong 1. Kasi lahat ng numbers natin dito, 3, 11, 17, and 23, lahat yan ay prime numbers. Pag sinabing prime numbers, ang factor lang ay 1 and itself. So yung 23, ang factors lang yan ay 23 times 1, wala nang iba. Ganun din yung 17, ang factors lang 17 times 1. 11 ay ganun din, 11 times 1 lang ang factor niyan, 3 ay 3 times 1 lang din. Yung 1 ang factor, syempre 1 lang din, pero ang 1 ay hindi siya kasali sa prime number. Nagsisimula ang prime number sa 2. 2, 3, 5, and so on. 7, 11, 13. Okay? So therefore, 1 is not a prime number. So letter E, yung naiiba dito. Okay, so halfway na tayo. So kung naghahanap po kayo ng reviewer, ito po yung maire-recommend kong reviewer sa inyo. Kung nanonood kayo sa YouTube, nandyan po ang nakatag yung product na ito. So maganda tong dalawang reviewer, meron ako nito parehas. So maganda yung explanation niyan. So habang medyo matagal pa yung exam, bumili na kayo para may nababasa-basa kayo bukod sa mga nagre-review kayo online. Okay? So tapos kung hindi pa kayo naka-join sa aking channel sa FB, sinesend ko doon ang mga pre-reviewer, marami akong mga Google Forms na sinesend doon. Ipakita ko nga itong ano ko. So ito yung mga sinesend ko. Ayan, meron itong mga yung mga may kulay na isend ko na ito sa channel ko sa FB. Yung mga wala pang kulay, yan pa yung mga isesend ko. Ayan, so medyo marami na yan at madadagdagan pa po yan. Okay? So join lang po kayo. Pag hindi nyo makita, i-message nyo ako sa FB ko. Ayan, RJ Enseñado. Okay, so pagpatuloy natin, number 6. If 15 hours ago, the time was 11:30 p.m., what time is it now? So addition lang ito ng time. Ang sabi, 15 hours ago. So ago, the time was 11:30 p.m. What time is it now? So 11:30, ito yung ago, 11:30 p.m. So ito yung ago. So mag-add lang tayo kasi 15 hours ago ito. E di mag plus 15 tayo, plus 15. Ayan, 15:00.
para makuha natin yung what time is it now. Okay? So pag in-add natin ito, ano yung magiging oras natin dito? Nasa PM tayo nasa PM. So kapag nag-add tayo, ang magiging oras natin dito, 11 plus 15, magiging itong, so 30 plus 00, so 30 pa rin ito, no? 11 plus 15, we have 26. 26:30, wala namang 26:30. So ibig sabihin, isasubtract natin. 'Di ba? Hanggang modulo 24 yung time natin hanggang 24 lang. Kada 24 babalik tayo. So subtract natin yung 24. So subtract tayo ng 24. So therefore, ano ang magiging sagot dito? 26 minus minus 24. Pero ito ang magiging sagot dito, PM pa din ito, no? So plus 15. So 26 minus 24, magiging sagot natin dito ay 2:30 PM. Okay? Kasi nasa PM tayo dito. So therefore, the correct answer is 2:30 PM, letter E. Okay? Or pwede gawin natin dito, another solution, gawin natin 24 hours. Kasi itong 11:30 PM, ang 11:30 PM, pwede tayong mag-add ng 12. So pwede itong maging 11:30, no? So pwedeng mag-plus 12 tayo, so magiging 23. 23:30 yan. Okay? So tapos ganun din, add tayo ng 15. Pag nag-add tayo ng 15, so ang magiging sagot 23 plus 15, so 3 plus 5, 8. 2 minus 2 plus 1, we have 3. So 38, 30. Tapos dahil nga modulo 24 hours lang sa isang araw, edi subtract natin ngayon yung 24. Yung 24, so same answer ang kakalabasan dito, pero naka 24 hours ito para hindi kayo malito. 38 minus 24, we have 4. 3 minus 2, so we have 14. 14:30. Naka 24 hours. So dahil naka 24 hours, lumampas sa 12 hours, 14:30 minus 12, so equal ito sa 2:30 PM. Okay? So same answer, 2:30 PM ngayon. Kung 15 hours ago, the time was 11:30 PM. 2:30 PM na nung the next day. Okay? So ayan yung dalawang solution. Itong isa ginamit ko 24 hours format. Ito namang isa ay naka-PM lang siya. So dahil naka-PM, automatic yung sagot natin dito ayun, PM din. So again, i-add natin yung 15. Kapag lumampas sa 24, sasubtract natin yung 24 dahil ang isang araw ay 24 hours lang. Okay? Number 7. What is 2/3 minus 3/2 divided by 2/3 plus 3/2? Okay, so pwedeng i-apply lang natin dito yung PEMDAS. PEMDAS rule, so sabi sa PEMDAS rule, ay unahin natin yung nasa parenthesis. Okay? PEMDAS. So P for parenthesis. So may parenthesis parehas, magkabukod. So unahin natin. Pwede nating i-evaluate ng magkasabay dahil magkabukod naman yung parenthesis. Okay? So 2/3 minus 3/2 divided by 2/3 plus 3/2. So subtract lang natin. So pwede nating i-apply dito yung butterfly technique. 2/3 minus 3/2. So i-parenthesis natin. Divided by, so inayos ko lang yung pagkasulat ng fraction. 2/3 plus 3/2. So apply the butterfly. Apply natin yung butterfly. So multiply lang ito. 2 times 2, we have 4. And then 3 times 3, that is equal to 9. Kopyahin natin itong operation na minus. Tapos 3 times 2, i-multiply din natin ito, that is equal to 6. So yun ang sagot, 4 minus 9/6. So ganito din sa kabila. So cross multiply natin. So 4 pa din, 3 times 3. So ayun, 9 pa din. Yung ang operation lang magiging addition. Tapos 3 times 2, 6 pa rin. Okay? Balik natin sa ayan. So therefore, 4 minus 9, that is equal to -5. Just copy the 6. And then, we have divided by 4 plus 9, we have 13 divided by 6. So ngayon, division of fraction na siya, i-apply lang natin yung KCF. Ano ibig sabihin ng KCF? K for keep, C for change, and then F for flip. So i-apply lang natin yung KCF. Keep the first fraction, -5/6. Change the division to multiplication and then flip. Flip natin ito. Pag baligtarin, we have 6/13.
And then, multiply na natin. So, bago natin i-multiply yung numerator at denominator, pwede tayong mag-cancellation. Mapapansin natin, may 6 sa numerator, may 6 sa denominator, cancel na lang yon. So, therefore, ang natira na lang ay negative 5 over 13. The correct answer is letter B. Okay? Number 8. So, basic na algebra. Given the equation 2 times x plus 2y equals 6x, what is the value of x if y equals 5? So, all we have to do, substitute natin yung y equals 5 dito sa equation natin. Palitan natin yung y ng 5. So, itong y, palitan ng 5. Tapos, solve for x na lang tayo. Okay? So, ang value daw netong y equal daw ito sa 5. Okay? Y equals 5. Find the value of x. Okay? So, we have 2 times x plus 2. Ang value daw ng y ay 5. 2y, ibig sabihin nun, 2 times 5. Okay? Equals 6x. Then, we can now solve for x. Simplify lang natin. So, evaluate muna natin ito. So, copy the rest. 2 times x plus 2 times 5, we have 10 equals 6x. So, ito may dalawang technique dito. Pwedeng i-distribute muna natin ito. Yung 2. Pwede rin naman, yung 2 kasi, tsaka yung 6, divisible na parehas sa 2 yun. So, same lang din yan. I-divide na natin both sides by 2. Okay? So, para makancel na itong 2. Hindi na natin i-distribute yung 2 kasi na-cancel na siya. So, kung natira na lang dito, x plus 10 equals 6x divided by 2, edi equal na lang ito sa 3x. Okay? So, tapos, i-combine natin yung dalawang x pagsamahin natin. Yung x na ito, ilipat natin dito sa kabila. Subtract natin x to both sides. So, 0 na ito. Therefore, 10 is equal to 3x minus x. May invisible na 1 ito. 3x minus 1x, that is equal to 2x. Finally, to get the value of x, divide both sides by 2. Para makancel na ito, 1 na lang yan. Therefore, x is equal to 10 divided by 2. That is equal to 5. Letter B. Same answer kung hindi naman natin i-divide. Baka yung iba, karamihan ganito yung gagawin. 2 times x plus 10 equals 6x. Kasi ako pag ganyan, dinidivide ko na para mas mabilis. Karamihan ganito yung gagawin dyan, i-distribute yung 2. Same answer lang din po yan. 2 times x, we have 2x. 2 times 10, that is positive 20, equals 6x. Okay? Tapos combine, minus 2x. 4 na agad yung nailagay ko at yun na yung sagot kasi dito. Yan, pag sinubtract, napa-advance. 20 is equal to 6x minus 2x. We have 4x. And then, divide both sides by 4. Same answer, x is equal to 20 divided by 4. That is equal to 5. Number 9. If 4y plus 7 equals 19, then y over 5 minus 6 equals. So, ang gagawin lang dito, isolve muna natin yung y dito sa first equation natin. Tapos, isubstitute yung masosolve nating value na y dito sa expression na y divided by 5 minus 6. Okay? So, solve lang yung y dito. So, two-step equation lang ito. So, i-rewrite ko lang muna. 4y plus 7 is equal to 19. So, itong 7, ilipat natin sa kabila. Subtract 7 to both sides. Cancel. 4y is equal to 19 minus 7, that is 12. Then solve for y, divide both sides by 4. So 1 na ito, cancel. Y is equal to 12 divided by 4, that is equal to 3. Ngayon, itong y equals 3, i-substitute natin dito sa expression natin. Y over 5 minus 6. So ang value daw ng y ay 3. E di palitan natin itong y, palitan natin ng 3. Ayun, so fraction pala yung kinalabasan. So ngayon, i-apply natin dito yung butterfly. Itong 6, same lang yung 6 sa 6 over 1. O tapos i-butterfly natin. Butterfly natin, pinakamadali kapag nagsasubtract ng dalawahan na fraction ay yung butterfly. Okay? 3 times 1, we have 3. Kopyahin yung sign, minus. 5 times 6, that is equal to 30. And then 5 times 1, that is 5. So 3 minus 30, that is equal to negative 27 over 5. Okay? Convert to mixed number. Divide lang natin. 27 divided by 5. So meron tayong 5 times 5, 25. Subtract, we have 2. So therefore, this is equal to, kopyahin lang yung sign na negative. Ang quotient natin ay 5. Yan yung whole number natin. Yung remainder natin, yan yung new fraction. Tapos, kopyahin lang itong denominator na 5. Therefore, the answer is negative 5 and 2 pips na nagkamali ako ng type
letter C dapat yung tamang sagot dito, negative 5 and 2/5. Mali lang po ako ng type dito. 5/5 yung nailagay ko, 2/5 dapat yan. Okay? Number 10, last number, what must be added to 7n minus 4 to produce 9 minus 3/2? So, gawin lang natin ang equation. What must be added? Ano daw yung i-add dito? To 7n minus 4. Ano daw yung i-add? O, vertical lang gagamitin kong technique. Ano daw yung i-add? Ito yon, yung blank space dito to produce 9 minus 3n. Okay? Ano yung nandito sa space na ito? What must be added to 7n minus 4 to produce 9 minus 3n? Di ba ang kabaligtaran ng addition ay subtraction? So, ibig sabihin, etong 9 minus 3n, yung answer dapat kapag pinag-add sila, yung 9 minus 3n, isubtract lang natin etong 7n minus 4. So, minus 7n minus 4. Subtract lang natin. And tandaan, kapag nagsasubtract tayo, chine-change natin yung sign. Itong 7n positive yan, magiging negative. Ito namang negative 4, magiging positive. Okay? So, ang susundin na nating sign ay yung itong red. Subtract lang natin, 9 minus 7. Oops! Baligtad pala. Baligtarin natin, itapat natin yung may variable tsaka yung may letter, pagtapatin natin. Okay? So, 9 minus 3n, itong negative 7n, itapat ko dito. Tapos, itong positive 4, dito ko ilalagay. Yan, magkatapat dapat sila. So, 9 plus 4, that is equal to 13. And then, negative 3n minus 7n. Pag nag-a-add tayo ng dalawang negative, negative pa rin, pero i-add natin. 3 plus 7, we have 10. Kopyahin lang yung n. Therefore, the answer is 13 minus 10n, that is letter D. So that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 10 items na pinresent ko sa inyo at kita-kita pa tayo sa marami pang math reviewer para sa civil service exam. Kung may question po kayo, i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.